Hello guys, so kumusta kayo? So today is December 19. So 6 na araw na lang Pasko na. Actually guys, itong vlog na to dapat sobrang tagal na nito. Tawag nga namin dito guys is dapat is 12 ideas of Christmas. So ang nangyari dito is nadagdagan, yung iba naman nabawas, no? Kasi ang nangyari sa akin guys ay meron ako ng sakit. Okay, nagkatrangkaso kasi ako ng sobrang tagal. Kaya nga hindi ako nagpapapunta sa shop last week, no? So dapat tapos na tong vlog na to dati pa. Kaya medyo na-delay siya. Kaya ang nangyari is medyo parang konting late na rin siya. Okay, no? Pero at least pwede pa natin to guys magamit sa ating printing business for next year. Pero guys, yung iba naman dito, no, pwede nyo siya magamit on ordinary days. So medyo mapapansin nyo guys, no, medyo pumeta ko. So, ewan ko kung pumeta talaga ako, mukha lang sa camera pumeta ko, no? Pero nung nagtimbang ako kasi guys, talagang nangayat ako, no? Kasi nga nagkasakit ako. Kasi guys, sobrang dalang ko na talaga magkasakit. Kasi unang-una wala akong bisyo. Okay, hindi ako umiinom, hindi ako naninigarilyo. Lalong-lalo naman na hindi ako ng babae. Nice. Kaya napakaswerte sa akin guys ng asawa ko, no? So kung guys yung asawa nyo ay katulad ko rin na hindi naninigarilyo, hindi umiinom, walang bisyo, ang bisyo lang ay magserbisyo. So sobrang swerteng yung mga asawa kayo. So nangyari nga sa akin guys, so nagkatrangkaso na ako, tas meron pa akong sugat na ang tagal-tagal niyang gumaling. So, ang nangyari doon ay 2 beses na akong nagpa-check ng sugar. Pareho naman siya guys ng result, no? Hindi naman ako diabetic. Kasi nag-aalala ako baka diabetic ako, no? Kasi sa lahi ko ay talagang namamana sa amin yung diabetes. Okay, no? So, very good naman yung naging result. Kasi twice ako nagpa-check. So, normal naman ro yung dugo ko. Kaya nung kahapon guys, no, nandun ako sa loob ng ospital. So, sana guys, no, hindi na ako magkasakit. Kasi nadidili yung mga trabaho namin at syempre yung mga vlog na kamukha nito ay tumatagal. No, imbis na na-present ko na to last week pa para marami sana makinabang ay na-delay nga dahil nga sa nagkasakit ako. So, ang nangyari nun guys, no, habang nakahiga nga ako dun sa may kama namin at nag-iinarte sa sakit ko, ay yung asawa ko guys, no, nag-isip siya guys ng mga pwede pa nating matutunan dito sa may vlog na to. Kaso may problema kasi sa may asawa ko, no? Hindi siya marunong mag-design o mag-layout or something about sa may printing. Ang magaling siya guys is talaga sa pagiging accounting. Okay, so ang kaya niya lang gamitin sa may computer is yung Microsoft Excel. Hindi siya marunong gumamit ng Photoshop, hindi siya marunong gumamit ng Word, hindi siya marunong gumamit guys ng any editing software. Pero guys, magugulat kayo sa vlog na to kasi lahat ng ipe-present ko sa inyo dito, siya yung gumawa. So kung paano niya guys ginawa yun, no? Mula sa may isang hindi marunong talaga mag-edit, no? So ito guys, papakita ko sa inyo kung paano niya yung ginawa. So guys, ito ipakita ko na sa inyo yung 12 ideas of Christmas na sinasabi namin, no? So lahat to guys, ang gumawa nito yung asawa ko. So sa mga hindi guys marunong mag-layout ng kamukha ng asawa ko, no? So ito guys, kinuha niya lang to guys lahat sa may Creative Fabrica. So yung mga nagdadahilan kung bakit raw hindi sila makapagsimula ng printing business sila kasi hindi raw sila marunong mag-layout, no? Guys, ito, yung wife ko mismo, wala talaga siyang alam sa pag-layouts, wala siyang alam sa paggamit ng Photoshop. Ang alam niya lang guys kasi gamitin sa computer is yung Microsoft Excel lang, no? Kasi dati siyang accountant. Kaya marunong talaga siya ng Microsoft Excel, no? Pero yung ibang editing software at tools di talaga siya marunong, no? So lahat to guys, makikita nyo, parang professional yung gawa pero hindi talaga professional yung gumawa nito kasi ang mga layout na to guys, no, galing lang talaga siya sa Creative Fabrica, no? So kung nahihirapan ka mag-layout ngayon, mas maganda guys, mag-member ka na sa Creative Fabrica. Paulit-ulit namin pinopromote yan guys, no, para hindi ka na mahirapan. Kasi guys, grabe, mahirap talaga mag-layout sa totoo lang. Minsan ang layout tumatagal ng 3 araw, 2 araw. Mabilis ka na guys, no, kung oras lang yung pag-layout mo. Pero guys, kapag ka nasa Creative Fabrica, ang gagawin mo lang is mag-search ka lang ng gusto mo at makukuha mo na guys, no, kasi nga nag-o-offer sila ng sobrang dami. 7 million na files, graphic templates at syempre may mga fonts rin na mga kasama doon. So ito guys, pakita ko na sa inyo yung mga ginawa ng asawa ko na galing sa may Creative Fabrica. So ito guys, may papakita ko sa inyo, ito mga nakaprint na siya, no, para hindi na tayo masyadong humaba. So ang gagawin ko na lang dito ay kakat ko na lang siya para guys may mga idea kayo, no, kung paano ba siya ginagawa. So unahin na natin to guys, itong pinakauna natin na idea sa Christmas ay yung cards and gift tag, no? So ito guys, so ito yung card at syempre ito yung gift tag. Ang tawag dito guys is rotary cutter na 3-way, no? So 3-in-1 to, para siyang sliding cutter. Pero hindi siya guys kasing heavy duty ng sliding cutter, no? Mas marami lang siyang kayang gawin kaysa sa may sliding cutter. So ang gawin ko lang guys, no, syempre unbox muna natin siya para makita niyo yung nasa loob. Yan, so ito siya guys, no, para siyang maliit na sliding cutter. So ito yung malaking sliding cutter na ginagamit natin lagi at syempre ito yung maliit na sliding cutter, no? So parang
halos 3/4 lang siya ng size itong sliding cutter. Kaya kung gusto mo mag-avail nito guys, PM mo kami sa aming page para guys pag nalaman namin na marami palang gusto mag-avail nito is mag-stock na rin kami nito. So dito guys sa may bandang ilalim niya meron siyang lalagyan dito, tapos meron siyang tatlong klase ng blade, no? So madali itong palitan, di ka mukha guys sa sliding cutter. So ayon dito sa kanyang manual, ito guys yung mga kaya niyang gawin. So una syempre straight, pangalawa is yung perforated. Yan, so para siya yung sa mga ticket. So sa mga naghahanap guys, no, kung ano ba yung cutter na ginagamit do sa mga ticket, yung para madali siyang punitin. So ito na siya guys, no. Perforated pala yung tawag doon. Tapos yung pangatlo guys is syempre yung wave. So paano guys ilalagay yung blade natin? Syempre ito, iaangat mo lang tong pinaka-handle niya. Yan, naangat siya na ganyan. Tapos ito isusuksok mo lang to. So itong parang may mga tornilyo na to, siya yung banda doon sa may loob. Yan, tapos sasara mo na siya. So ngayon guys, so testingin natin yung pinakauna dito, which is yung straight. So para rin siyang sliding cutter guys. So kapag kahawak mo siya, nararamdaman mo yung diin eh. So ididiin mo lang to, tapos slide mo lang siya. So nakita nyo guys, no, nakat niya siya ng straight. Yan, so ang gawin natin, testing naman natin yung iba nating blade. So alisin natin tong blade na to. So kung paano siya guys ilalagay, ganun lang rin siya kadaling alisin. So isunod naman natin tong isang to. So ito naman yung parang sa ticket. So ilagay ulit natin to dito. Then again, slide natin. Uy, grabe, ang ganda ng tunog na yun, no? Satisfying. So ito guys yung naging itsura niya. So nakita nyo na sigurado to sa mga ticket. Yan, no? Tapos kapag ganyan na siya, madali na siyang punitin. Grabe, satisfying yun ah. Alisin ulit natin siya. Tapos ilagay natin guys yung pangatlong blade natin. Yan, so ito naman guys yung tawag dito is wavy cut. So ganun ulit guys gawin natin, no. Ilagay lang natin siya na ganyan. Then idiin natin to, tapos slide natin. So ganito guys yung naging itsura niya nung kinat natin, no? So wavy nga siya. Naalala ko tuloy yung gunting nung nag-aaral pa ako nung high school o nung college ako, no, kapag may art class kami. Ganito yung gunting na ginagamit nung kaklase ko, no? So ingit na ingit ako sa kanya kasi wala ako nun. So guys yung gagamitin natin dito sa mga gagawin natin ng mga Christmas ideas. So unahin na natin ulit guys itong ating Christmas cards and gift tags. Tapos siya nga pala guys, no, ang ginagprinta natin dito is yung RC satin na ginagamit natin, no, para wala yung mga guhit-guhit dito. Tapos yung ginagamit natin ulit na printer, syempre yung Epson L121 na merong pigment ink. Okay, no? So gawin natin, ikat na natin to. Itong gawa ng aking wife. So ikat ko muna guys yung pinaka-card natin. Yan, no, gawa yan guys ng hindi marunong sa design at layout. Pero diba, sa tulong ng Creative Fabrica, nagawa pa rin to ng wife ko. So again guys, no, kung hindi ka marunong sa design at layout, mas maganda mag-member ka guys sa Creative Fabrica. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo, kaka-design, kaka-layout. Pwede ka naman mag-download na lang. So ito guys yung una nating gawa. Siyempre ito yung ating Christmas card na lagi nating nare-receive. Taon-taon na lang. Yan. So ito pin natin. Ito na, meron na tayong Christmas card. So parang baliktad. Yan, so yan sinasabi ko sa inyo guys, no? So baliktad nga yung gawa, no, kasi asawa ko gumawa nito para at least nandiyan yung effort. Yan, so sabihin na lang natin guys na ito tong Japanese na Christmas card, no, kasi yung mga Japanese diba baliktad sila magsulat ng mga manga nila. Lalagay ko na lang to, halimbawa may bibili sa atin ng package, no, so lagay na lang natin dito, thank you, Merry Christmas. Yan, sensya na, hindi ako ganun kaganda yung sulat ko. So pirmahan lang natin, tapos ilalagay ko na lang to pag may bumili sa atin ng package, no. So sa mga katanggap nito, maraming salamat sa iyo. At sana maging swerte ang iyong printing business to. So yun guys, ang isa sa mga idea natin ngayong Christmas. So yung number 1 natin na idea, no? So pinagsama na lang natin, syempre cards and gift tags. So ito yung sumunod. So para mas mabilis tayo, ito na gagamitin ko guys, yung ating sliding cutter talaga na pangmalakasan. Okay, no, kasi masanay akong ginagamit to. Yung isa ay medyo hindi pa tayo sanay para mabilis lang tong vlog natin. So ito gamitin natin yung sliding cutter natin. So ito naman guys yung ating mga gift tags, no. So ito sa mga gift tag na to, so meron tayong ipapakita ulit na pinakita ko na rin naman siya dati, no. Ito yung mga puncher na ganito yung itsura niya. So ito guys, di kami nagbebenta nito. So sa mga gustong mag-avail nito guys, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to para alam nyo guys kung saan to nabibili. Okay, no. So paano ba ginagamit to guys, itong mga puncher na to, papakita ko sa inyo. Diba? So yung ginawa natin kanina is para lang siyang mga regular na rectangle shape lang siya. Tapos may iba-iba siyang sizes, no? Kasi ito guys, meron siya iba-ibang sizes. So meron siyang 1.5, meron siyang 2.5, at syempre meron siyang 2 inches. Isusuksok mo lang siya ng ganyan hanggang sa may dulo. Tapos ipapunch mo lang siya. Yan. So kapag pinunch mo siya guys, ganito na itsura niya. Tapos kaya siya dalawa guys, no? Kasi meron pa tayo ditong isa pang puncher. Ito naman na magagawa niya, ganito yung itsura niya, no? So same lang rin sila, meron siyang sizes na 1.5, 2.5 at syempre 2 inches. Yung bandang tuktok naman, so unahin na natin tong ganito yung magiging itsura niya. So i-punch ko lang siya guys.
So makikita nyo na yung kaninang rectangle lang natin ay sumobra siya ng gandang bonggang-bongga. So try naman natin to guys, itong isang puncher na to. Ito yung isang puncher, ito naman yung isang puncher, di ba? Yan, no? So gumanda guys yung mga gift tags natin, no? Imbis na rectangle lang yung mga gift tags natin, no? So ganito pa yung naging itsura niya. So ang gawin natin guys, i-punch rin natin yung iba, ito, kasi meron siyang mga sizer dito. Yan, makikita nyo yung mga size. So ganoon rin yung gagawin natin dito. Syempre, ipapunch lang rin natin lahat siya. Tapos syempre guys, i-punch rin natin yung bandang baba niya. So tapusin ko muna to guys lahat, no? So mamaya-maya ako ipapakita sa inyo kung ano yung magiging final result nito ng tatlong sizes na ginawa natin. So ito guys, natapos na yung ating mga ginawa, no? So ito yung 2 inches. So ganito yung naging itsura niya. Yan, so ilalim niya is ribbon, tapos yung tuktok niya ganito. Itong puti na to, no? So sa design yan talaga nitong layout nito eh. Yan, kaya hindi siya shumut. Okay, no? So itong design na to guys, again, sa Creative Fabrica lang tong galing tong mga to. So kung titingnan niyo yung likod, ganito itsura niya. So sumunod naman natin guys, ito naman yung 2 inches naman. Yung kanina pala is 2.5 inches, ito 2 inches to. Yan, so ganyan yung naging itsura niya. So yung likod niya, ganyan yung naging itsura niya, diba? So lalong gumanda guys yung naging design niya, no? Kaysa yung plain lang guys na rectangle yung ibibigay natin sa mga family o sa mga pagre-regaluhan natin. So ito naman guys, ganoon rin siya. Yan, maliit, 1.5 inches. Yan, so ganyan yung naging itsura niya. Again guys, di kami nagbibenta nitong tatlong to. So sa mga gusto mag-avail nito guys, so maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to. So ito pa guys yung ibang sample ng ginawa natin ng mga cards. Yan, so makikita nyo, di ba? Parang professional yung gumawa. Pero guys, dinownload lang yan. Dinownload lang yan sa may Creative Fabrica. Di ba? Cute. Yan, no? So, parang hindi ka na guys mahirapan. Parang awa mo na, no? Mag-member ka na sa Creative Fabrica. Parang awa mo na guys sa isip mo. Kasi guys, mahirap talaga mag-isip ng mga design. So, yung mga design na yan guys, no? Mag-search ka na lang doon. Ganito kagaganda guys yung mga design na nandoon sa kanila. So guys, idea number 2 na tayo. So ito naman guys, syempre nakikita nyo to sa mga mall at syempre binibili natin to yearly, no? So kung gusto nyo mag-customize ng ganito, ito, ampaw. So ito guys, hindi to guys dinisign ng aking asawa again. So ito guys, galing lang rin to sa may Creative Fabrica, no? So nung dinownload nyo to, ganito na to, meron na kaagad siyang guide, no? So ganun guys, kaganda yung ino-offer ng Creative Fabrica. So ngayon guys, susubukan natin siya i-cut para makita natin, no, kung sakto ba yung ginagawa natin. So ang ginamit natin na materials dito guys ay photo paper na kahit mga 160 GSM pwede na. Yan. So, sorry sa mga cut ko. No? Kasi nagmamadali tayo. Kasi guys, 12 ideas to. Sobrang dami nun. Yan. So, gagawin natin ngayon guys, i-assemblein lang natin. No? So, very basic lang naman tong assemblein. Yan. So, itutupi lang natin siya dito. Yan. So, ito siya guys. So, ang gagawin natin ngayon is gagamit tayo ng paste. So, ididikit lang natin siya sa bandang likod. Yan. So, ito guys, nakagawa na tayo ng isang ampaw. Tapos, syempre, di ba guys, alagyan natin ng pera dito. Yan. Tapos saka natin to isasara. Meron rin dito guys, color pula na ampaw, no? So ito naman for Chinese New Year. Yan, so halimbawa guys, itong 2 piso, lalagay natin siya dito at syempre isi-seal na rin natin siya. So ito na guys yung ating idea number 2, which is yung ampaw para sa Christmas at syempre pwede rin to guys sa ibang occasion like Chinese New Year. So para sa ating third idea, syempre ibabalik natin to. So ito naman guys yung gagawin natin, no, holiday or events ticket. Ito again guys, no, galing lang rin ulit to guys sa Creative Fabrica. Yan, 'di ba? So akala nyo professional, 'di ba? Pero dinownload lang talaga 'yan. Okay, no. So gawin natin ay i-cut muna natin siya. So ito na guys yung mga ticket natin. Syempre ang susunod natin na gagawin dito ay ilalagay natin dito ng cut. Kunin ko lang guys again dito, yung pangalawa ay nasa gitna. So ito yung gagamitin natin na panggawa nun. So alisin natin to, tanggalin natin to. Then ilagay natin to. Yan. Okay. So, nakakatuwa to, no? Itong mga ticket na to, naalala ko kasi nung nakaraan, nanood kami ng Wonka. Tapos, meron dong golden ticket, no? So, nakakatuwa. Nakaka-enjoy. Panoorin nyo guys, yung Wonka. Napakagandang pelikula. Yan. So, ilalagay lang natin siya dyan, guys. Yung gusto nating tamaan ng ating perforated cut. Tapos, didiin na natin to. Tapos, i-slide natin na ganon. Yan. So, may nagawa na tayong isa. Ito rin. 2. Yan. So, 3. So, sana guys, nakikita nyo sa camera. Ito kasi guys, kasama talaga sa layout yan. Okay, no? So, subukan natin guys punitin ngayon. Halimbawa, meron kayong raffle, di ba? So, ito yung nilalagay dun sa may tambiolo. Tapos, ito naman yung dun sa may guest, di ba? Tapos, pinupunit yan sa gitna eh. Ayan, o. Ayan to. O, di ba? Ganda. Ito rin guys, ganun rin. O, di ba? Mas madali siyang punitin, no, kaysa yung nilalawayan lang natin.
Yan. So ito guys yung idea number 3 natin, which is yung holiday or event tickets, no? So ginamitan ulit natin siya nitong rotary cutter na to. So ngayon ko lang guys sa pagdesisyonan, no, magbebenta na talaga ako nito, no? So sa mga gusto mag-avail nito, itong 3-in-1 na rotary cutter natin, no? So i-message mo lang kami sa aming page sa FB, The Printing Shop. Sabihin mo lang guys na bibili kayo itong 3-in-1 na rotary cutter. So next na idea natin, gagawin natin is yung Christmas na chip bag. So ito guys yung layout na ginawa. So again guys, ito galing lang to sa Creative Fabrica. So, kala nyo professional yung gumawa, di ba? So, ang ginamit ko again dito guys is photo paper. So, ang gagawin natin dito, yung tuktok niya para mas mukha siyang chip bag ay gagamitan natin ito, itong wavy na cutter. Yan, so naririnig nyo siguro sa labas, may mga nangangaroling na. Grabe, Paskong Pasko na talaga. So, ang gagawin natin guys, ang pagtupi nito, ganito. Yan. Yan, so ididikit ko lang siya guys ng double adhesive tape. O, ang tawag ko dito guys is tissue tape, no? Kasi sobrang nipis lang nito. Yan. Okay. Tapos, ang next natin na gagawin ay, ito na. Kakat na natin siya nitong wavy na rotary cutter. So, tingnan nyo guys, yung magiging effect nito, grabe. Imbis na sobrang simple lang ng magiging itsura ay sobrang lupit, sobrang tinde, sobrang galing. So, again, ganyan lang. Yan. Ganito guys yung naging cut niya. O, di ba, mas aganda siya tingnan mo, mukha siyang chichirya. Tapos ito naman yung kanina. Yan, di ba, ang pangit. So, ang gawin na rin natin ay i-cut rin natin to. So, ito na siya guys, taas. At syempre, ito yung sa may baba. Yan. So, ang pinagdidikit natin ulit dito guys is yung tissue tape na double adhesive. Yan. So, nakasara na yung ilalim. Tapos, ang gagawin natin, syempre, lalagyan natin siya ng surprise sa mga candies, mga pera, chocolates. Ganon, yan. So, ito guys yung ating Christmas theme na chip bag. Diba? Ang ganda tingnan, no? Mukha talaga siyang teacherya. So, ang next na idea naman natin, guys, ay ito yung Kids Christmas na coloring book, no? So, ito, baliktad na naman yung gawa ng asawa ko. Kasi, panghapon to. Okay? So, ito, guys, galing lang rin to sa may Creative Fabrica. So, lahat ng i-feature natin dito ng mga design ay galing lang sa may Creative Fabrica. So, kung hindi ka, guys, magaling mag-design, no? Mas maganda, mag-member ka na lang para hindi ka na mahirapan. Yan. So, ito yung Christmas na coloring book. So, ginawa niya na to. So, yung pinaka-harapan niya is photo paper na RC satin. Tapos yung loob niya mga bond paper. So, kung mas makapal guys ang bond paper gagamitin nyo, mas magiging maganda to, no? Kasi ginamit namin dito is medyo manipis na bond paper lang, no? Kaya nakikita mo yung likod niya. Yan. So, ito guys, pati itong mga black and white na to na coloring character na to, galing lang rin to guys sa may Creative Fabrica. Tapos gumamit ka lang dito guys, no, yung tinatawag na long stapler. Okay, so kung saan nakakabili nun guys, no, maglalagay rin ako guys ng link sa may description section ng video na to. So, di ba guys, ang cute? So, dati binibili-bili natin to para sa atin at or para sa mga anak natin, no? Pero ngayon guys, no, kayang-kaya mo na tong gawin kahit nasa bahay ka lang. So, ang next na idea natin guys, syempre hindi to printing shop, no, kung walang suggestion about sa sticker, no. So, yung mga sticker na yan guys, pwede nyo ipamigay yan sa mga kids na pupunta sa inyong reunion o sa may Christmas party nyo, no? So, lahat sila guys, pwede nyo silang bigyan ng mga Christmas stickers. Siyempre, gagamitin natin dyan is Silhouette Cameo. Okay, yan. So, ito, nakita lang rin kasi namin to nung bumili kami ng damit. Binigyan kami ng pen shop ng damit, no? So, sinama namin to guys sa mga gift ideas ngayong Pasko, no? So, next idea naman natin guys. So, ipa-flash ko na lang dyan sa may screen, no? Ito guys yung mga glass decal na sticker. So, nakikita nyo guys sa mga restaurant, sa mga mall, basta mayroong mga salamin. So, nakalagay doon guys, no, may mga decals doon na nilalagay. So, kayang-kaya natin yan gawin guys using our Silhouette Cameo. Yung mga design na yan guys, ang tawag yan is SVG files. So, ang itsura nun guys, so may nagawa rin tayo no? So, ganito siya. Kaso malilitong gawa natin. So, yung mga pwede nyo gawin guys sa mga malalaking salamin, mas malalaki dito, no? Kasi ang kaya naman guys, sikat ng ating Silhouette Cameo is 12 inches ang lapad, pero yung haba niya guys, no, kahit gaano guys kahabaan, wala magiging problema. So, ganito guys yung mga glass decals. So, next na idea natin guys, syempre yung mga nagsasublimation dyan, merong mga sublimation printer, at syempre merong mga press. So, pwede kayo guys gumawa ng mga Christmas na team na shirt, na pajama, na rugs, na bags, na pin sa mesa, etc. na mga sublimation na printing. So, kung nakapag-avail ka sa amin guys ng sublimation na t-shirt package, no? So, marami ka guys na pwedeng gawin doon. So, next naman natin guys ay syempre yung Christmas mugs and tumbler natin. So, again guys, sa mga nag-avail na mga sublimation na packages, no? Kailangan mo lang dito guys ng tumbler at syempre na mug press.
na meron kami dito guys sa may The Printing Shop na binibenta. Yun guys, pwede kang gumawa nun at pwede mo guys yun ibigay sa mga mahal mo sa buhay this Christmas. So ang next na idea na ipapakita natin is yung mga Christmas ornaments, no? So ito guys, marami kaming ginawa dito, no? So yung 12 ideas natin dito sa vlog na to, lagpas-lagpas pa siya sa 12 eh, no? So unahin ko na dito guys, ito nagandahan ko na to. Ito yung mga acrylic na pwedeng isabit sa mga Christmas tree. Yan, so ito guys, again, galing lang to sa may Creative Fabrica, pero tignan nyo to guys, no? Hindi lang siya ganyan ang itsura niya. So sticker lang to guys, dinikit na rin sa may acrylic, yung mga acrylic na to guys, no? So, kung saan nakakabili nito, maglalagay lang ako ng link sa may description section ng video na to, no? Kasi hindi ako nagbebenta nito. So tignan nyo guys, ito yung harapan niya. So meron siyang glittery, tapos yung likod niya guys, yan. Diba? So ang taba ng utak na nakaisip nito. So ito yung harapan, ito yung likuran. So yung nakalagay sa likuran guys, is yung likuran rin ng usa. So ito guys, nasa Creative Fabrica rin to. So ganun rin, ito si Santa, ito yung harapan ni Santa at yung likuran ni Santa. So ito naman guys yung penguin, ito yung likod niya. Ito naman yung gingerbread man, ito yung harapan at syempre ito yung likuran. Ito yung snowman, harapan at likuran. Yan, so ito guys, pwede natin tong ilagay doon sa ating Christmas tree. So next naman natin guys, so kuhain nyo ng acrylic, pwede kayong gumawa guys using Sintra board, no? Pero para sa akin guys, mas maganda kasing acrylic kasi nakakat na siya sa bilog. Ito kasing mga Sintra board guys, no, mahirap siyang ikat ng bilog. Yan, so ginamitan ko pa to nung round cutter. So mga gusto again guys mag-avail ng round cutter na yun na ginamit ko. So maglalagay rin ako guys ng link sa may description section ng video na to, no? So yung mga item dito na nakita nyo na hindi ko binibenta, meron yan guys yan sa may description section. So ito guys yung naging itsura niya. So ito yung harapan, glittery, tapos ito yung likuran. Di ba magkakaibang ornament. Tapos ito ginamitan ko lang to ng puncher with eyelet. So ito rin siya. It's the most wonderful time of the year. Yan. So yung mga design na yan guys, again, sa Creative Fabrica lang yan. Dinownload lang namin yan. Di man lang kami nahirapan dyan. Yan. So ito yung snowman, family of snowman. Ito yung kandila. So Sintra board guys, kung ayaw nyo ng acrylic, pwede rin siya. Then next naman natin guys, ito, for family. Yan. So naka-canvas mat siya. Ito naman guys ay mga ref magnet. So ito guys, another idea rin to. Yan, mga ref magnet guys na nilagyan ko siya ng canvas mat na photo top. Yan, so mga bilog siya, no. So ito, pwede natin siya ilagay sa ref, kaya nga ref magnet yung tawag. And lastly guys, no, yung syempre yung idea about sa may Sintra board. Alam niyo naman guys yung Sintra board na yan, no. So marami tayong pwedeng gawin diyan. Makikita niyo sa may loob ng mall. Ang daming mga nakatayo diyan ng mga standee. Kaya nga standee yung tawag sa kanya kasi nakatayo. So yan guys, gawa lang rin sa Sintra board yung mga yan. Tapos yung mga nakasabit guys sa mga mall, mga Sintra board lang rin yan. Yung mga nakadikit dyan sa may mga pinto, yung mga welcome sign guys, no? Mga Sintra board lang rin yan. Katulad nito guys, no? Umorder yung asawa ko nito. Akala naman namin na sobrang lupit ng pagkakagawa. Yung pala guys, Sintra board lang rin naman to. Kayang-kaya namin tong gawin. So nilagyan lang siya ng ribbon dito. Na nakita nyo naman sa ibang vlog namin, no? Ginagawa rin talaga namin to, pinapaganda lang namin by using mga ganito, mga ribbon, mga tali at kung ano-ano pa. So again guys, no, lahat ng mga pinakita ko sa inyo ng mga design dyan, yung asawa ko guys yung gumawa. Yung iba naman dito ay ako lang yung nagkakabit. Yan, ako lang yung nagdidikit nito, no? Pero yung mga design dito, siya talaga yung namili niyan. At hindi siya yung nag-edit yan guys, no? Kasi again guys, di marunong mag-edit yung asawa ko. So lahat yan guys, dinownload niya lang sa may Creative Fabrica. So sa lahat guys, ang ayaw na mahirapan sa pagdi-design at pagli-layout, no guys, napakalaking tulong ng Creative Fabrica. Huwag mo na guys pahirapan yung sarili mo mag-isip ng mga design. Yung mga design na yan guys, no, ida-download mo na lang yan sa may Creative Fabrica. At yung mga design naman na yan guys is editable naman siya. So kung hindi mo gusto yung ibang design niya, pwede mo siyang i-edit, no? Para at least guys, meron ka ng idea. So sa mga gusto again guys, mag-member sa may Creative Fabrica, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to. Meron pa sila guys, ino-offer na free trial sa mga gusto mag-avail. Okay, wala kang babayaran pero dapat meron kang PayPal account. So kapag ka nagustuhan mo siya guys, no, saka ka lang magbabayad sa Creative Fabrica, no. So sa mga gustong i-avail guys yung free trial nila, again guys, no, i-check nyo yung description section ng video na to para alam nyo guys kung saan ba pwede ma-avail yung free trial ng Creative Fabrica. Para kahit hindi ka marunong mag-design, mag-layout, ay pwede ka magsimula ng yung printing business. So yun guys yung mga ideas natin, no, for this Christmas at syempre sa mga darating pa ng mga Christmas, no. So sana guys nagustuhan nyo yung mga pinresent namin dito sa may vlog na to kasi siguro ito na yung last vlog namin for this year.
So next year na ulit tayo guys gagawa ng vlog. So yung mga ginamit ko guys sa mga printers, yung mga ink, yung mga cutters na ginamit ko dito guys, no, lahat yan guys is available sa amin. Tapos yung iba naman guys na hindi available sa amin, no, so maglalagay na lang ako ng link sa may description section ng video na to para sigurado guys na yung mga materials dito na ginamit ko at dinemo ko sa inyo guys yung talagang mabibili nyo. So matatapos na guys ang year 2023, isang masaganang taon na naman para sa amin at sigurado guys no, naging maganda rin to sa mga na-inspire namin na magtayo ng printing business. So again guys, so sa mga nag-avail sa amin at sa mga nag-avail pa sa amin, maraming salamat po ulit sa tiwala nyo sa amin, no? Kasi pwede naman kayo bumili dyan sa malapit sa inyo, pwede naman kayo bumili sa may Shopee, pwede kayo bumili sa Lazada, pwede kayo bumili sa SM, pero mas pinipili nyo pa rin guys na bumili sa The Printing Shop. At dahil yan guys, no, mas lalo namin pinag-iigihan yung mga tutorial namin at syempre yung mga services namin para sigurado guys na sulit yung binayaran nyo sa amin. So ang wish ko lang ngayong Pasko guys, no, sana lahat ng merong printing business, lalong-lalo na guys yung mga nag-avail sa amin, no? So sana lahat tayo guys is umasenso. So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, machine at mga printing supplies, lahat yan guys is available sa amin. So hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, wag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kong kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section. So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa my channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag kinlik mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos at magkakameron ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sa sagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join bilang supportan nyo na rin dito sa my channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshop@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa. The Printing Shop, ayos na sulit pa.